si Propeta Elias at ang apoy mula sa langit. Ayon sa kasaysayan sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, ang salitang propeta ay kaugnay ng salitang propesiya. Ang ibig sabihin ng propesiya ay pahayag na nagmumula sa Diyos. Kaya't ang isang propeta ay siyang taong hinirang upang ipahayag ang salita ng Diyos, ihatid ang kanyang kalooban at magbigay babala o paalala sa bayan. Isa sa mga pinakatanyag na propeta ay si Elias na Tishbite mula sa bayan ng Tisbe sa Gilead. Bagamat na hindi malinaw kung saang lipi siya nagmula, sapat na upang siya'y kilalanin bilang isang lingkod ng Diyos na buong tapang na nanindigan sa gitna ng kasamaan. Sa panahon ng kanyang paglilingkod, ang Israel ay pinamumunuan ni Haring Akab. Ang kanyang asawa ay si Reyna Jezebel na nagmula sa Sidon. Ipinakilala ni Jezebel ang pagsamba kay Baal at itinayo pa ang mga dambana para rito. Unti-unting nilimot ng bayan ang tunay na Panginoon at sila'y lumuhod sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Elias. Inihayag niya kay Haring Akab, "Isinusumpa ko, sa ngalan ng Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni man lang babagsak ang hamog sa mga darating na taon. Maliban lamang kung ipahihintulot ko." At naganap nga ang sinabi ng propeta. Nagsimula ang matinding tagtuyot at kagutuman sa buong lupain. Sa panahong iyon, iningatan ng Diyos si Elias. Una, dinala siya sa tabi ng batis ng Kerit at doon ay pinakain siya ng mga uwak. Pagkatapos, ipinadala siya sa Sarepta kung saan isang balo ang nagpakain sa kanya at ginawang himala ng Diyos na hindi naubos ang harina at langis hanggang matapos ang tagtuyot. Doon din ibinalik ni Elias sa buhay ang anak ng balo nang ito ay mamatay. Pagkaraan ng 3 taon, inutusan muli ng Diyos si Elias na humarap kay Haring Akab. Galit na galit ang hari at sinisi si Elias sa kagutuman. Ngunit matapang na itinuwid ng propeta, "Hindi ako ang dahilan, kundi kayo na tinalikuran ng Panginoon at sumamba kay Baal." Dito nagsimula ang dakilang tagpo sa bundok ng Carmelo. Pinatawag ni Elias ang buong Israel, kasama ang 450 propeta ni Baal. Ang hamon, "Pumili kayo ngayon. Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang inyong sambahin. Ngunit kung si Baal, siya ang inyong sundin." 2 toro ang inihanda. Ang propeta ng Baal ay pipili ng isa at si Elias ang isa. Ang kanilang gagawin ay ialay ito, ngunit walang sino man ang magsisindi ng apoy. Kung sino ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Buong araw na sumigaw at sumayaw ang mga propeta ni Baal. Tinawag nila ang kanilang Diyos-Diyosan, ngunit walang sagot. Sila'y nagsugat at nagpakadalangin, ngunit walang dumating na apoy. Nang dumating ang oras ni Elias, inayos niya ang altar ng Panginoon gamit ang 12 bato bilang sagisag ng 12 lipi ng Israel. Inihanda ang handog at 3 ulit niya pang binuhusan ng tubig ang toro at ang kahoy hanggang sa mapuno ng tubig ang kanal sa paligid. Pagkatapos, nanalangin si Elias, "O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ipakita mo ngayon na ikaw ang tunay na Diyos sa Israel at ako'y lingkod mo. Ipaunawa mo sa kanila na ikaw ang nagutos sa akin ng lahat ng ito." At agad bumaba ang apoy mula sa langit. Pinupok nito ang handog, ang kahoy, ang mga bato, at maging ang tubig sa kanal. Napatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, siya ang tunay na Diyos." Dahil dito, pinahuli ni Elias ang mga propeta ni Baal at pinaparusahan sila ayon sa kautusan ng Diyos. Pagkaraan, muli siyang nanalangin at bumalik ang ulan sa buong Israel. Aral. Ang kwento ni Elias ay patunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Walang Diyos-Diyosan na makapapantay sa Kanya. Tulad ni Elias, tayo ay tinatawag na manindigan sa pananampalataya kahit tayo'y nag-iisa. At kapag tayo ay tapat, ipapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at gagawin ang imposible upang ipakita na siya lamang ang tunay na Diyos.